Ito mga sir, mayroon sa ating dito lang isang motor na sinakay na lang sa L300 to mga sir dahil ang pagkakakwento kasi ng may-ari magpapavulcanize lang, tapos ang ginawa nung magvulcanize daw ay binirit daw yung acceleration para lumapat daw yung gulong. Yan ang pagkakakwento ng may-ari, pero hindi na tayo ubanggit kung saan yun dahil wala namang may kagustuhan na mangyari ganun. Tapos bigla na lang daw huminto at mayroong tumunog doon sa makina, ha? Kaya nangyari ayun, yan, umuulan. Kinalas nung may-ari ng junk shop itong motor, at ayun nga, kung ano yung nakikita nyo dyan, ganyan na po siya nung dinala dito. Ayan, nakalagay na sa planggana. At ito, nag-stack up yung kanyang sigunyal. Eh, syempre gusto ko naman na ito nga i-video para makita nila yung gagawin sa motor para walang dagdag bawas dito sa motor, lalo na yung nakasira ng motor na to ay wala rin kapira-pira. Kasama din ni sir nung may-ari nito pumunta dito at pinapagawa nga doon sa kanila, doon sa Marikina, ay sinisingil siya ng 16 to hanggang 18. Kaya si sir ito ay dati lang nagpapagawa rin sa amin. Mas comfort na dito sa amin dalhin kasi nga sabi niya sa akin na kung ipapagawa lang din o kung ipapabakbak lang din yung makina, mas gugustuhin niya pa rin dito. Kaya ito, bubuksan natin kasi wala na talaga mga sir. Stack up na yung stack up na. Yan, stack up na. Maaring ang tsuri ko dito sa pagkakabirit-birit kasi para daw lumapat tong gulong. Yun ang pagkakwento mga sir. Hindi ko naman din kuan. Wala akong sinisisi, wala akong kuan. Yun ang pagkakwento. Nag-stack up. Ngayon maaaring sigurong nag-lock yung piston dun sa block, or maaari din yung kuan, yung magneto. Ayan, di talaga maikot to. Persado na yan siya pulong. Kaya ngayon ibibideo ko nga ito para walang dagdag bawas kasi nga medyo low budget yung magpapagawa dito sa motor na to. Hindi ang may-ari ang magpapagawa, yung nakasira. 8K lang kasi yung budget nila, kaya mababa. Sana ay sana ay connecting rod lang, at least mabibigyan ko to. Yan, para kahit pa paano magiging pabor din dun sa may-ari or dun sa may sa nakasira. Sige, kalasin muna natin para makita natin kung ano yung naging dahilan nito. Kaya wag nyong wag nyong totally mga sir, bawal naman talaga yung nakasintos tan ng binibirit dahil maaring mag-knocking yung makina. Yan ang pagkakaano ko sa akin lang mga sir, kasi ito na nangyari na nga dito sa motor na to. Yan, opera na natin, buksan na natin para makita natin kung ano yung nangyari dito, para maging leksyon din sa iba kung sakaling ganito yung madalas na ginagawa ninyo. Fast forward lang tayo mga sarado na lang tayo dun sa may part ng kakalasin na yung block sa head. Tapos masisilip naman natin dito sa kanyang magneto kung dyan din ba yung naging dahilan or sa makina mismo. Ito mga sir, chinek din natin yung magneto. Yan, tinanggal natin. Pupunta ako dun sa kabila para paikutin yung crankshaft sa kabila para makita natin kung sa makina ba talaga. Sige, testing natin. Okay, ayan mga sir, nakatanggal na yung magneto kasi minsan din may natatanggal na tornilyo dun, isa sa dahilan sa nagiging stack up ng magneto. Pero ito, chinek na natin, ganoon pa rin, matigas pa rin. Ibig sabihin nag-knocking yung block to piston. Okay, bali ang gagawin na natin ay i-overhaul natin to, ibababa natin. Malamang pati yung connecting rod niyan damay yan, kaya pag-ihiwalay na natin to.
Yan ang mga sir, natanggalan natin yung chassis sa kanyang engine. At ito na yung wawalwalin natin mga sir. Diyan natin makikita kung ano yung nangyari. Kung bakit ito nag-stack up. Kaya sa mga mahihilig magbomba dyan, lalo kung naka-pipe kayo, ayan, lalo kung hindi naman naka-rim up, iwas-iwasan nyo yan. Dahil lane po yan mga sir. Pati sa pagtanggal ng ano mga sir. Pagtanggal ng kuwan, medyo mahirap na. Ayan o, kailangan pasungkitin para matanggal kasi hindi matanggal. Kaya yung kanyang muffler mga sir. Hindi naman nangingitim. Yung video natin para makita nung ano yung pinagdalang junk shop para kahit paano kaya walang dagdag bawas. Kung ano yung defectives dyan, yun papalitan natin. Balbula, yan. Hindi naman umabot yung piston. Ito. Oh, hindi naman nagtukod yan. Doon. Sa connecting rod nga. Tingnan natin. Broktot. Ayun. Para sa akin naman sir, hindi ko pwedeng i-guarantee ang ibalik pa to. Kailangan palit. Tapos connecting rod, ayan, bumaluktot to. Kita nyo? Ayan, pansin nyo, bumaluktot siya. Pumagano. Parang yung kuan, gano'n, no? Bumaluktot. Buluntoy. Parang talong. Sige, pasan natin. Hindi naman bumigay yung piston or tumukod dun sa balbula. Ang bumigay talaga yung yung connecting rod mga sir. Bumaluktot. Tapos nag-stack up na. Ito. Nag-stack up. Pinirit ang pinirit. Baka yung sasabing nag-overheat. Tanggalin mo natin ito mga sir. Okay, ito na. Pag-iwalayan natin. Para makita natin kung ano yung nangyari. Ito, pigilan yan. Vulcanizing with rim up. Ginawa kasing may dyno. Yan, hindi po yan kalampag mga sir. Yan, hindi yan kalampag mga sir. Ang bumuloktot ito, nag-stack up natong dito, andito. Tapos marami naman lang is yan.
Yan. Kailangan din sa pukpukin mga sir kasi matigas yung sikunyal na ilabas. Kaya kinakailangan pa natin siyang ibutin para maisalpak natin yung kanyang sikunyal. Ito na nakaharap ka kay Kapulo, baka naman umutot ka dyan. Ito nag-stack up na to Yan, tapos papansin nyo, dito hindi klaro Ayan. Ayan parang titi na gumamit, tapos stack up na to. Stack up. Aray ko! Agay! Bomba pa man! Boom 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 boom! Pakumbong ka ha. Stupid na. Stupid na. Ito na patay Ito, awa ka mo yan. Ayan dapat ito, gaganon pa yan Oh. Ginanong-ganon yan siguro. Grabe naman yan. Nagpabulka dahil Mamaya bubuksan ko yan, sana hindi matamaan ito. Yung side by side niyan, yung gilid-gilid niyan. Kasi kapag ka natamaan yan, obligado kailangan bumili ng bago niyan. Kasi inipit yan Nagbulka dahil. Aray ko. Bubuksan ko muna yan, tapos linisan natin. Black, kailangan palitan yan. Papalitan natin kasi may gas-gas. Siyempre unfair naman doon sa may-ari kung hindi natin papalitan yan. Kawawa naman yung may-ari. Kung kayo ang nasa lagay ng may-ari nito at masira ng vulcanizing, siyempre iba na ang magiging mindset nyo din. Kasi kayo din ang mahihirapan. Yan, tagal natin yung bearing niya mga sir. Aray! Nang vulcanize mo. Yan, tapos tutukan natin yung yung puller, gagawin natin ng martilyo yan para parang kakain yung pinakaipin ng bearing puller para lumabas. Yan. Pag may ganyan ka, kahit na hindi mo naman din masyadong i-press yan, o kahit pupuin mo lang, matatanggal mo naman yung bearing. Meron din nabibili yan sa Shopee, kaso ayun, mahal nga lang. Shopee. Medyo marami na rin pinagdaanan yung puller na yan Parang ito. Ito? Oo, malaki na pinagdaanan yan. Expired. Expired na. Iba ano pang mabuti? Tanggal natin yung bearing. Tanggal natin dyan. Bago nga yung sigunyal dito mga sir. Totally. Masakit ng bago siguro yan. Ginawa nga Yan, ipipress ni Kapulong doon. Dahil barbers. Kumisa. Yan, tapos hugasan natin to. Yan, pinress natin. Diyan natin makikita. Dumikit. Ito yung iniwasan sana natin. Kumayod. Ito sa kapi. Ito, may mga gas-gas na to. Obligado. Para sa akin mga sir, obligado. Kailangan itong bilhin ng bago. Gusto ko sana makatipid yung kwan. Yung nakasira, kaso nga lang, kawawa naman yung customer kapag pinilit naman natin. Tapos ito, nag-stack up na to. Hindi na gumagalaw. Bumaloktok. Kahit anong gawin mo, kahit pupukin mo pa wala na. Hindi malang gumaganon yun. Naipit ko. Kaya nga. Sobrang dikit na siya. Dapat may space yun. So ito sana. Ibibigyan sana natin si Sir. Kaso ito. Nangyari. May gas-gas. May masukat ka. Talim. Ang talim. Isa ka rin. Wala, kailangan natin bumili ng bago. Kailangan bago talaga.
Gusto rin ko mga makatipid, kaso nga lang, yung maaari naman yung may-ari naman ang maabala. Kaya i-report ko muna dun sa kanya o gawan ko ng ng maliit na short video, i-upload ko sa Facebook. Grabe yung pagkabirit siguro. Yan, basta muna natin to.